Hello, kamusta? At welcome ulit sa channel. Alam mo yung pakiramdam na ibinigay mo na lahat, oras, effort, pagmamahal, tapos isang araw bigla ka na lang nagising sa realidad na hindi na ikaw ang pinipili? Ang sakit, di ba? Parang bigla kang binagsakan ng mabigat na bato sa dibdib. Lalo na kung matagal na kayong magkasama, may mga alaala, pangarap, at plano na kayong binuo. At sa edad na hindi na tayo bagets, mas mabigat siya kasi hindi lang relasyon ang nawala, pati tiwala, parte ng sarili, at mga tao na hindi na maibabalik. Pero eto ang totoo. Kung pinili niyang sumama sa iba, huwag mong habulin. Huwag mong gawing misyon na kumbinsihin siyang bumalik. Kasi ang isang taong kayang iwanan ka ng ganun lang, hindi nawawala sa iyo ang halaga. Sila ang hindi nakakakita ng tunay mong halaga. At kung hindi nila makita, problema na nila yon, hindi ikaw. Minsan, iniisip natin, ano bang kulang sa akin? Hindi ba ako sapat? Mas maganda ba siya? Mas gwapo ba siya? Mas bata? Mas may pera? Pero ang tanong, bakit mo sinusukat ang sarili mo gamit ang pamantayan ng taong piniling lumayo? Ang puso ng tao, lalo na pagdating sa attraction, hindi yan laging logical. Hindi porke loyal ka, maalaga, o laging nandyan, automatic na ikaw ang pipiliin. Madalas, emosyon ang nagpapakilos ng tao. At ang emosyon? Pabago-bago yan, parang panahon. Ngayon maaraw, mamaya uulan. Kaya wag mong gawing sukatan ng halaga mo ang desisyon ng isang taong hindi marunong magstay. Kung hindi na siya naaantig, kung nawala na yung thrill, hindi ibig sabihin na kulang ka. Ibig lang sabihin, siya mismo hindi marunong tumingin ng mas malalim. At dito pumapasok ang unang leksyon. Tigilan mo ang habol. Kasi bawat beses na ikaw ang nauuna mag-text, tumatawag, nagmamakaawa, lalo mo lang pinapatunayan na wala kang sariling lakas. Lalo mong binababa ang sarili mong tingin. Ang isang taong desperado, mas madaling iwan. Ang isang taong hindi makabitaw, nawawalan ng respeto. At tandaan mo, kapag nawala ang respeto, kasunod na nun ang lahat. Isipin mo na lang parang paborito mong tindahan. Araw-araw dun ka bumibili kasi komportable ka na, masarap ang pagkain. Pero isang araw, sinabi ng may-ari, pasensya ka na, hindi ka na naming isi-serve. Mas gusto namin yung ibang customer. Ano gagawin mo? Magmamakaawa ka ba na tanggapin ka ulit? O tatanggapin mong hindi ka na nila pinipili at hahanapin ang mas nararapat para sa'yo? Ganon din sa relasyon. Kung ayaw ka na niyang iserve, bakit mo ipipilit? At dito mo makikita kung bakit ikaw pa rin ang panalo. Kapag natutunan mong bitawan yung taong hindi na marunong magstay, lumalawak yung espasyo sa puso mo at sa buhay mo para sa mas mahalagang bagay. Yung sarili mo. Yung energy na dati puro sa kanya, pwede mo nang ilaan sa sarili mong katawan, isip, at kinabukasan. Gamitin mo yung sakit na nararamdaman mo ngayon bilang gasolina para palakasin ang disiplina mo. Kung matagal ka nang hindi nag-eehersisyo, bumangon at simulan ulit. Hindi lang para gumanda ang itsura mo, kundi para maramdaman mong buo ka pa rin. Kung matagal ka nang walang oras mag-aral o matuto, gamitin mo yung lungkot bilang drive para palawakin ang isip mo. Kasi ang taong lumalago, nagiging mas matibay laban sa kahit anong uri ng rejection. At higit sa lahat, mag-focus ka sa purpose mo. Lahat ng oras na ginagamit mong umiyak at humabol, ilagay mo sa pagbuo ng sarili mong pangarap. Kasi ang taong may direksyon, hindi natitinag ng pagkawala ng kasama. At dito nagiging attractive ka ulit. Not just sa ibang tao, kundi sa mundo mismo. Ang kagandahan nito, hindi mo kailangang ipakita o ipagyabang ang pagbabago mo. Hindi mo kailangan i-post araw-araw para patunayan na masaya ka. Ang tunay na comeback, tahimik. Ang tunay na confidence, hindi nang hihingi ng atensyon. Basta gawin mo. Darating yung araw na mararamdaman niya, makikita niya, at baka magsisi siya. Pero ito ang mahalaga. Sa oras na magsisi siya, baka wala ka ng pakialam. Kasi natutunan mo ng bitawan siya. Natutunan mong ang halaga mo hindi nakatali sa pagpili o hindi pagpili niya. At kapag dumating ka sa puntong yon, doon mo mararamdaman, panalo ka. At bago tayo lumalim pa, tandaan mo ito. Ang tunay na lakas ng tao, babae man o lalaki, hindi nakikita sa kakayahang hawakan ang taong ayaw ng manatili. Nakikita ito sa tapang na pakawalan sila ng may dignidad, walang galit, at walang takot. Alam mo, isang malaking pagkakamali ng marami sa atin kapag iniwan tayo
ay yung instinct na habulin, ipaglaban, pilitin. Kasi iniisip natin, kung makita lang niya na mahal ko talaga siya, baka bumalik siya. Pero ang hindi natin nare-realize, bawat paghahabol natin, lalo lang bumabagsak yung tingin niya sa atin. Hindi niya nakikita yung pagmamahal mo bilang lakas, kundi bilang kahinaan. Parang ganito, isipin mo may isang tao na ayaw nang kumain ng luto mo. Araw-araw dala mo pa rin yung putahe, pilit mong ipinasusubo. Sige na, tikman mo, baka magustuhan mo ulit. Ang ending? Lalo lang siyang nadidismaya. Kasi ang tao, natural na tinatablan ng scarcity. Kapag masyado kang available, predictable, at laging nandyan, nawawala yung thrill. Nawawala yung mystery. At sa mundo ng attraction, kapag wala ng mystery, wala na ring spark. Kaya kapag pinili niyang umalis, ang pinakamalakas mong move ay hindi ang maghabol, kundi ang mag-detach. Hindi ibig sabihin na wala ka nang nararamdaman. Hindi rin ibig sabihin na bigla kang nagiging bato. Ang ibig sabihin lang nun, kaya mong ipakita na hindi nakatali ang halaga mo sa desisyon niya. Na kahit hindi kanya piliin, kaya mong tumindig ng mag-isa. Ito ang hindi alam ng karamihan. Yung unpredictability, yung konting hindi niya alam kung nasaan ka o anong ginagawa mo, yun yung nagpapakuryente sa emosyon niya nung una. Pero nung naging sobrang available ka, nung halos 24/7 nandyan ka, bigla kang naging solved puzzle. At ang puzzle na nasolusyonan na, itinatabi. Hindi na exciting, nakakatawa, pero isipin mo yung favorite TV series mo. Dati, sobrang inaabangan mo bawat episode kasi hindi mo alam anong mangyayari. Pero pag natapos na yung buong season at napanood mo lahat, nawawala yung thrill. Hindi mo na siya hinahanap-hanap. Ganon din ang tao. Kapag masyado kang predictable, nawawala yung attraction. Kaya nga sinasabi, ang chasing, walang napapala. Ang habol, hindi nakakabalik ng respeto. Ang habol, parang naglalagay ka ng karatula sa noo mo na nagsasabing, kailangan kita para buo ako. At walang mas nakaka-turn off kaysa sa taong hindi kumpleto kapag wala ang isa. Kung talagang gusto mong makabalik ang respeto ng kahit sino, hindi lang ex, kundi kahit sino sa buhay. Ang sikreto ay hindi ang habol kundi ang withdrawal. Ang katahimikan mo, mas malakas kaysa sa kahit anong paliwanag. Ang paglayo mo, mas mabigat kaysa sa kahit anong pangungumbinsi. Kasi doon nila makikita, kaya mong mabuhay kahit wala sila. At yun ang ultimate power. At eto pa, hindi mo ginagawa ang detachment para gantihan sila o para paikutin ang isip nila. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Para matutunan mong huwag itali ang kaligayahan mo sa taong pabago-bago. Para maibalik mo yung kapangyarihan na ikaw mismo ang may hawak, hindi sila. Kasi kapag hinayaan mong yung validation nila ang basehan ng halaga mo, talo ka lagi. Pero kapag natutunan mong kahit wala sila, buo ka pa rin, doon ka nagiging talagang malaya. Kaya tanungin mo ang sarili mo, sino ka kung wala sila? Kung tatanggalin lahat ng memories nyo, lahat ng tawag, lahat ng yakap, sino ka? Doon magsisimula ang tunay mong sagot. Kasi kung hindi mo kayang sagutin yan ng may tapang, ibig sabihin, masyado mong ibinigay yung sarili mo hanggang naubos ka. At ito na ang oras para buuin ulit ang sarili mo. At paano mo gagawin yon? Simulan mo sa maliit na bagay. Kung dati, every morning text ka agad sa kanya, ngayon, gamitin mo yung oras na yon para alagaan sarili mo. Stretch, workout, o kahit simpleng tahimik na kape na walang kasama. Kung dati lahat ng plano mo laging kami, ngayon gawin mong ako muna. Hindi selfish yon. Kailangan mo yon para bumalik ang balance. Alam mo ba kung bakit nakikita nating panalo ang taong marunong mag-detach? Kasi hindi sila alipin ng emosyon nila. At sa mundong punong-puno ng drama, ang taong marunong magpigil ng sarili, yun ang may tunay na lakas. Hindi yung malakas sumigaw, hindi yung malakas maghabol, kundi yung marunong tumahimik at lumayo kapag hindi na siya pinahahalagahan. At darating yung araw na yung taong iniwan ka, mararamdaman ulit yung kawalan mo. Hindi dahil gusto mong pagsisihin niya. Hindi yun ang goal. Ang goal ay ikaw, magpatuloy, lumago, at bumalik sa sarili mong sentro. Pero natural na may regret. Kasi ganito ang dynamics ng tao. Kapag ang isang bagay ay laging nandyan, hindi siya pinapansin. Pero pag nawala, doon lang nila napapansin yung halaga. Pero eto ang twist. Sa oras na magsimulang magsisi yung taong iyon, baka wala ka ng interest.
Kasi masaya ka na sa bago mong lakad. At yun ang pinakamatamis na panalo. Hindi dahil siya'y bumalik, kundi dahil hindi mo na kailangan yung pagbabalik niya para maging buo. At bago tayo magpatuloy, ilagay mo ito sa puso mo. Ang tunay na lakas ay hindi yung kaya mong pilitin ang isang tao na manatili. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong tumayo kahit iniwan ka. At ngumiti pa rin dahil alam mong ang pagkawala nila ay pintuan para mas makilala mo ang sarili mo. Alam mo, isang malaking pagkakamali ng marami sa atin kapag iniwan tayo ay yung instinct na habulin, ipaglaban, pilitin. Kasi iniisip natin, kung makita lang niya na mahal ko talaga siya, baka bumalik siya. Pero ang hindi natin nare-realize, bawat paghahabol natin, lalo lang bumabagsak yung tingin niya sa atin. Hindi niya nakikita yung pagmamahal mo bilang lakas, kundi bilang kahinaan. Parang ganito. Isipin mo may isang tao na ayaw nang kumain ng luto mo. Araw-araw dala mo pa rin yung putahe, pilit mong ipinasusubo. Sige na, tikman mo, baka magustuhan mo ulit. Ang ending? Lalo lang siyang nadidismaya. Kasi ang tao, natural na tinatablan ng scarcity. Kapag masyado kang available, predictable, at laging nandyan, nawawala yung thrill. Nawawala yung mystery. At sa mundo ng attraction, kapag wala ng mystery, wala na ring spark. Kaya kapag pinili niyang umalis, ang pinakamalakas mong move ay hindi ang maghabol, kundi ang mag-detach. Hindi ibig sabihin na wala ka nang nararamdaman. Hindi rin ibig sabihin na bigla kang nagiging bato. Ang ibig sabihin lang nun, kaya mong ipakita na hindi nakatali ang halaga mo sa desisyon niya. Na kahit hindi ka niya piliin, kaya mong tumindig ng mag-isa. Ito ang hindi alam ng karamihan. Yung unpredictability, yung konting hindi niya alam kung nasaan ka o anong ginagawa mo, yun yung nagpapakuryente sa emosyon niya nung una. Pero nung naging sobrang available ka, nung halos 24/7 nandyan ka, bigla kang naging solved puzzle. At ang puzzle na nasolusyonan na, itinatabi. Hindi na exciting. Nakakatawa. Pero isipin mo yung favorite TV series mo. Dati, sobrang inaabangan mo bawat episode kasi hindi mo alam anong mangyayari. Pero pag natapos na yung buong season at napanood mo lahat, nawawala yung thrill. Hindi mo na siya hinahanap-hanap. Ganun din ang tao. Kapag masyado kang predictable, nawawala yung attraction. Kaya nga sinasabi, ang chasing walang napapala. Ang habol, hindi nakakabalik ng respeto. Ang habol, parang naglalagay ka ng karatula sa noo mo na nagsasabing, kailangan kita para buo ako. At walang mas nakaka-turn off kaysa sa taong hindi kumpleto kapag wala ang isa. Kung talagang gusto mong makabalik ang respeto ng kahit sino, hindi lang ex, kundi kahit sino sa buhay. Ang sikreto ay hindi ang habol, kundi ang withdrawal. Ang katahimikan mo, mas malakas kaysa sa kahit anong paliwanag. Ang paglayo mo, mas mabigat kaysa sa kahit anong pangungumbinsi. Kasi doon nila makikita, kaya mong mabuhay kahit wala sila. At yun ang ultimate power. At ito pa, hindi mo ginagawa ang detachment para gantihan sila o para paikutin ang isip nila. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Para matutunan mong huwag itali ang kaligayahan mo sa taong pabago-bago. Para maibalik mo yung kapangyarihan na ikaw mismo ang may hawak, hindi sila. Kasi kapag hinayaan mong yung validation nila ang basehan ng halaga mo, talo ka lagi. Pero kapag natutunan mong kahit wala sila, buo ka pa rin. Dun ka nagiging talagang malaya. Kaya tanungin mo ang sarili mo, sino ka kung wala sila? Kung tatanggalin lahat ng memories nyo, lahat ng tawag, lahat ng yakap, sino ka? Doon magsisimula ang tunay mong sagot. Kasi kung hindi mo kayang sagutin yan ng may tapang, ibig sabihin, masyado mong ibinigay yung sarili mo hanggang naubos ka. At ito na ang oras para buuin ulit ang sarili mo. At paano mo gagawin yon? Simulan mo sa maliit na bagay. Kung dati, every morning text ka agad sa kanya, ngayon, gamitin mo yung oras na yon para alagaan sarili mo. Stretch, workout, o kahit simpleng tahimik na kape na walang kasama. Kung dati lahat ng plano mo laging kami, ngayon gawin mong ako muna. Hindi selfish yon. Kailangan mo yon para bumalik ang balanse. Alam mo ba kung bakit nakikita nating panalo ang taong marunong mag-detach? Kasi hindi sila alipin ng emosyon nila. At sa mundong punong-puno ng drama, ang taong marunong magpigil ng sarili, yun ang may tunay na lakas. Hindi yung malakas sumigaw, hindi yung malakas maghabol, kundi yung marunong tumahimik at lumayo kapag hindi na siya pinahahalagahan. At darating yung araw na yung taong iniwan ka,
mararamdaman ulit yung kawalan mo. Hindi dahil gusto mong pagsisihin niya. Hindi yun ang goal. Ang goal ay ikaw, magpatuloy, lumago, at bumalik sa sarili mong sentro. Pero natural na may regret. Kasi ganito ang dynamics ng tao. Kapag ang isang bagay ay laging nandyan, hindi siya pinapansin. Pero pag nawala, dun lang nila napapansin yung halaga. Pero eto ang twist. Sa oras na magsimulang magsisi yung taong iyon, baka wala ka ng interest. Kasi masaya ka na sa bago mong lakad. At yun ang pinakamatamis na panalo. Hindi dahil siya'y bumalik, kundi dahil hindi mo na kailangan yung pagbabalik niya para maging buo. At bago tayo magpatuloy, ilagay mo ito sa puso mo. Ang tunay na lakas ay hindi yung kaya mong pilitin ang isang tao na manatili. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong tumayo kahit iniwan ka. At ngumiti pa rin dahil alam mong ang pagkawala nila ay pintuan para mas makilala mo ang sarili mo. Kapag dumating na tayo sa puntong natanggap na natin ang katotohanan na ang isang tao ay pinili ang iba, ang susunod na tanong ay, paano ako babangon? At dito pumapasok ang mas malalim na hamon. Kasi ang pagbitaw ay hindi lang isang aksyon, isa itong proseso. Parang paghilom ng sugat. Hindi ito bigla, hindi rin basta-basta. At kahit gaano pa natin gustong madaliin, may sariling takbo ng panahon ang paghilom. Hindi natin dapat itanggi ang bigat na naramdaman. Walang saysay ang pagpapanggap na hindi tayo nasaktan. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtakas sa emosyon, kundi ang pagtanggap nito. Kung nasaktan ka, aminin mo. Kung umiiyak ka sa gabi, hayaan mo. Kasi doon nagsisimula ang paghilom. Ang problema ng marami, gusto agad takasan ng sakit. Iba-ibang bisyo, distractions, bagong relasyon na hindi pa panahon. Pero kung hindi natin hinayaan ang sugat na huminga, lalo lang itong lalala. Ang tunay na tapang ay ang pag-upo sa harap ng sakit, kahit hindi ito komportable. Kapag ang puso natin ay nawasak, parang nagkakaroon ng puwang sa loob natin. Pero kung titignan mo, may isang bagay na laging nariyan, ang sarili mo. Ngayon ang pagkakataon para muling bumalik sa mga bagay na matagal mo nang nakalimutan. Mga hilig na isinantabi, mga pangarap na nakatago, mga lakas na hindi mo na naalala. Kasi sa totoo lang, minsan kaya masakit ang pagkawala ay dahil ibinuhos natin lahat sa taong iyon. Ngayon, oras na para ibuhos muli ang sarili sa sariling buhay. Kapag iniwan ka para sa iba, madaling maniwala na kulang ka, na hindi ka sapat. Pero ang totoo, ang pagpili nila ay refleksyon nila, hindi ng halaga mo. Ang dignidad mo ay hindi nawawala dahil sa desisyon ng ibang tao. Ang respeto mo sa sarili ay nananatili, basta piliin mong panindigan ito. Tandaan, ang halaga mo ay hindi ibinibigay ng kahit sino. Dala mo na iyon mula pa noong una. Kapag binitawan mo na, magsisimula kang makakita ng mas malawak na larawan. Baka ngayon, pakiramdam mo tapos na ang mundo. Pero isipin mo ito, baka ang pagkawala ay hindi katapusan, kundi simula. Baka ang puwang na naiwan ay espasyo para sa bago. Baka ang sugat na dulot ng pag-alis ay pintuan para sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa bawat pagkawala, may pagkakataon para sa bagong pag-usbong. Hindi ito klise, totoo ito. Pero makikita mo lang kapag pinili mong maging bukas. Ang pagiging malaya. Sa huli, ang pagbitaw ay hindi tungkol sa pagtanggi sa pagmamahal na minsan mong binigay. Hindi rin ito tungkol sa paglimot. Ang totoo, hindi naman talaga natin nalilimutan ang mga taong naging parte ng buhay natin. Pero pwede nating piliin na huwag nang maging alipin ng alaala. Pwede nating piliin ang kalayaan. Kalayaan mula sa pait, mula sa galit, mula sa pag-asang hindi nababalik. At kapag natutunan mong maging malaya, doon ka muling makakahinga. Doon magsisimula ang panibagong lakbayin. Isang buhay na mas payapa, mas buo, at mas matatag. Nakarating na tayo sa huling yugto ng paglalakbay. Pinagdaanan natin ang sakit, natutunan natin ang pagtanggap, at muli tayong bumalik sa sarili. Pero may isang mas mataas na antas, ang paggawa ng biyaya mula sa pagkawala. Kasi kung tutuusin, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, mabuti man o masakit, ay may dalang aral. Ang tanong, pipiliin ba nating makita ito o magpapakulong tayo sa pait? Kapag may umalis sa buhay natin, natural na isipin nating wala na akong kakampi o nasayang ang lahat.
Pero kung titigil tayo sandali at magmuni-muni, makikita natin na hindi ito dulo, isa lang itong kurba sa daan. Bawat tao na dumadaan sa buhay natin ay may dala. May natutunan ka mula sa kanya, baka tungkol sa pagmamahal, baka tungkol sa pagtitiis, baka tungkol sa sarili mo. Kung aalis siya, dala mo pa rin ang aral. At iyon ang hindi kayang kunin ng kahit sino. Maraming tao ang natatali sa galit at hinanakit. Parang lason na sila mismo ang umiinom. Pero isipin mo, bakit mo hahayaan ang isang taong umalis na, patuloy pang magnakaw ng kapayapaan mo? Kapag pinatawad mo, not para sa kanila, kundi para sa sarili mo, mapapalaya mo ang puso. Ang kapatawaran ay hindi palaging ibig sabihin na babalik sila sa buhay mo. Ibig sabihin lang, hindi ka na nagdadala ng bigat na hindi mo naman dapat pasanin. Kapag natuto kang bitawan, nagiging malinaw ang mga bagay na dati tinatakpan ng sakit. Magsisimula kang makakakita ng mga posibilidad. Bagong karera, bagong hilig, bagong relasyon. O baka simpleng bagong kapayapaan sa araw-araw. Ang pagkawala, sa totoo lang, ay hindi lang pagtatapos, isa itong espasyo. Isang bakanting lugar na pwedeng punuin ng bago at mas angkop para sa'yo. Isa sa pinakamalalim na katotohanan. Hindi natin hawak ang pagpili ng iba. Minsan kahit anong gawin mo, kahit anong kabutihan mo, may pipiliin silang iba. At hindi mo kasalanan yon. Pero ito ang hawak mo, ang sarili mong desisyon kung paano ka tutugon. Pwede mong piliin ang pait, pwede mong piliin ang pagbitaw, pwede mong piliin ang galit, pwede mong piliin ang kapayapaan. At sa pagpili mo ng kapayapaan, pinapakita mo na mas malakas ka kaysa sa alinmang sitwasyon. Ang huli ng bunga ng pagbitaw ay kalayaan. Hindi na ikaw yung tao na laging naghihintay ng tawag o mensahe. Hindi na ikaw yung nakagapos sa tanong na, bakit siya? Hindi ako? Ikaw na ngayon ang tao na kayang ngumiti kahit wala na siya. Ikaw na ang tao na buo kahit iniwan. At sa puntong iyon, makikita mo, ang pagkawala ay hindi sumpa, kundi biyaya. Dahil tinuruan ka nitong maging mas matatag, mas malawak ang pag-unawa, at mas totoo sa sarili. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa lahat ng ito, ito ay ito. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pamimilit. Ang tunay na lakas ay hindi pagkakapit, kundi ang kakayahang bumitaw ng may dangal. At kung may lumisan man, huwag mong hayaang mawala rin ang sarili mo. Sa huli, ikaw ang kasama mo habang buhay. At kung pipiliin mong mahalin at igalang ang sarili mo, wala nang sino man ang makakabawas sa iyong halaga. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Kung nararamdaman mong mabigat pa rin ang puso mo ngayon, tandaan. Hindi mo kailangang tapusin lahat ng laban sa isang araw. Dahan-dahan lang. Ang mahalaga, bawat araw ay gumagalaw ka papalapit sa kapayapaan. Kung may isang bagay kang baon mula dito, sana ito. Kung pinili niya ang iba, hayaan mo. Hindi mo kontrolado ang desisyon niya, pero hawak mo ang sarili mong dignidad at kinabukasan. At tandaan, minsan ang pinakamahalagang desisyon na magagawa mo ay hindi ang kumapit, kundi ang bumitaw. Kung nagustuhan mo ang mensahe, huwag kalimutang i-like at i-share sa isang kaibigan na kailangan din marinig ito. Dahil sa dulo ng lahat ng sakit, may bagong simula. At baka dun mo makita, hindi lang ang sarili mo ulit, kundi ang mas malalim na kahulugan ng buhay.